Kinahanglan nga dili ka pwedeng mapilde. Una ka sa kalibutan. So dapat ang kalibutan imong pildihon. Hello. Ano mo dapat atong pildihon? Ang kalibutan. So, pag sinabing dominion true possession, dili may tabo nga nagmanaugon ka nga walay oposisyon. Bisan asa ka, doon na kitawag oposisyon. Agree mo niya na? Sa imo mga amigo, barkada nimo, naagi na yung mga oposisyon. Naagi nili mo agree nimo, napoy na mo agree, napoy mo disagree nimo. So mo na nga, ang oposisyon na siya, dili na siya mawala. Kabantay mo nga, isa kung saan mo buhat nga, kanabang maayo kinatanan, pero nga naman nga naman kay mga oposisyon. Kaya kung tananin mo sa Bible, so dili kina siya mawala. So mo na ito isgutan kaning dominion through possession. Okay, so andam na ba ta? Okay, dito sa Ephesians chapter 1 verse 22 start. 22 start na siya? To 23. God has put all things under the authority of Christ. So, yun niya. Everything, masay ko ta? Put all things under the authority of Christ. So, ang tanang utang under sa authority of Christ. Kung sa na siya, under na sa kalibutan, even ang kaaway under sa authority sa Diyos. So, ang tanan under. Okay. Under the authority of Christ and has made him head over all things for the benefit of the church. So, ang tanan, ibubat ni Christ for the benefit sa for the benefits sa church. So, unsa pa ni for the benefits of the church? Ikaw ni, gibuhat ni Christ ang tanan para ang matag usa mahimong overcomer, mahimong itawag dominion. Kaya ang word nga dominion, kana siya nagpasabot nga ang tao, kana bang, dili siya, para bang mula hutay siya. Even nga busy ka sa trabaho. Oh, isa may nagtrabaho din nga busy din. Busy ka sa trabaho, but still, makaya gyapon nimo pag-serve sa Ginoo. Karabang dili ka ma-divert ang imong huna-huna. Nga nagyapon nagpabilin ka sa Ginoo. So ang tawag nga na dominion. Kinahanglan ka mo trabaho para ma-survive, para mabuhi. Pero walang pasabot na ang trabaho, makontrolon ka sa trabaho. Ang dominion, ikaw may nag-control sa trabaho. Karabang dili ka madala. Dili ka ba bira sa kalibutan. Okay. And the church is body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself. So, pasabot niya nga, complete. Ibuhat ni Christ as a body, karabang complete ang iyang gibuhat. Nga naman, kabalo ba mo nga ang Diyos na higugma sa imo ha? Jesus Christ loved the church. That's why iyang gibuhat ang tanan. Sa lakto nga pa isipro na mga sangkap pa nga, gibuhat tanan diya para dili na lisod sa imo, sayo na sa imo ha? Sampol mag-pray ka. Sampol mangalagad ka sa Ginoo. Everything mahimong sayon sa imo ha? Ingna ang tulo ka tao. Sayo na ba mangalagad sa Ginoo? Ano? Inang tulong ka tao dyan sa loyo. Sa'yo na ba mga lagad sa Ginoo? Oh, ako na kita sa loyo ni Jun, rewining kwan. Sa'yo na ba mga lagad sa Ginoo? Okay. Sa'yo na? Sa'yo ni Son? Ha? Sa'yo na? Ayaw ni Sura? Ano yung maglisod ni Suron?
Sayon ra gipangayo sa Ginoo. Wala ka lisod na. Ang lisod gibuhat na sa Ginoo. Hello? Ang lisod gibuhat na sa Ginoo. Para sayo na si Muha. Himutana ko si Muha. Nabay ning latos nimo kinangalakad ka sa Ginoo. Wala. Oh, nabay ning bato nimo kay nangalakad ka sa Ginoo. Oh, wala. So dili lisod. Ang lisod gibuhat na sa Ginoo. That's why ang part nimo sayo na siya. That's why ayaw lisod-lisod na. Himo ang sayon ang pagpangalakad sa Ginoo. Ayaw himo ang complicated. Tagata mo example. Nganong complicated, nganong lisod ang pagpangalakad sa iba, nganong mag-struggle. Example, Apostle. For example, naman kay cellphone, uso man cellphone, di ba? Cellphone. O niya, nganong man nga, mo ato man yung ka-cellphone o niya, musaya ka dito. Hindi musaya man yung ka niya, pinasiksi pa yun. Oh. So, lisod sa yun. That's why ang pagpangalagad mo sa Ginoo imong lisod. Imbis sa yun ra imong gilisod-lisod. Mabitan mo sahay, murag, way gana pagpangalagad sa Ginoo. Usabi ka murag mo, may gana, ay murag man, kabakslide doon naman, ay. Nga naman, imong gilisod. Kahit kung imong likayan, mahimong sa yun. Ang angay likayan, kikinahanglan ni mo likayan. Ang uban kay Miss Angay likayan, padool man noon. Pag padool man noon, isamot magkalisod. Amen. Sa trato, kapalakpakan ng Ginoo. Example, may ka nga, Lord, nahigong masyong ko ni mo Ginoo. Bisa ko sa may tamo, Lord. Pero dapat imong panindigan ang imong word. Sa trato, ini pa dapat akong panindigan. Okay, darita. O sa walang dominion, refers to all authorities belong to you or under sa pagmando nimo. O sa dominion, under sa pagmando nimo. Pangutan na. Ang imong trabaho, o sa mana, dapat under sa pagmando nimo. Bago ka palang misulod, nakabaw na ka sa imong kagalingon. Amen. O sa pailain, o sa pa, sa pulong negosyo, dapat nakabalo ka sa imong sunlan. O sa palain, relasyon. Kung musulod ka sa relasyon, nakabalo ka sa imong kaugalingon kung unsa po'y naadiha. Dili pwede nga, kita-kita na, so, aware ka, once musulod ka, there is the tendency nga ang imong spiritual pwede gin mapiktuhan kung dili ka ka-manage. Yan ang katapat para ba nimong mensahe? Para ba nimong mensahe? Once ka musulod ka, always remember, there is always negative side and always there is a positive side. Or in other words, dunay dark side and then, or dunay spiritual side and then dunay evil side. Mga tanong ko sa imo wala ba evil side sa imong galingon sa panahon nga na mga temptation niya nagpalibot sa imo That's why may una nga prevention is better than cure. Nga nang ikinahanglan man mo i-prevent mo. For example, karon pa lang matulog ka alauna, alas 12 sa imong kinabuhi. Do you think in the future nga dili ka masakit? Masakit ka di? Masakit ka. Ang imong physical, imo nang i-abuse. Okay raw tag alas 12 na una kung nag-ampo ka, nag-pray ka sa Ginoo. Pero kung nag-cellphone ka, nag-chat-chata ka diha, wala kay proteksyon. Amen. Ang nature igsoon, even sa Bible, nga dunay protection. But when you decide to distract or disrupt sa sequence or sa nature sa Dios, it will affect sa iyong physical. Amen. Mao na nga ang imong ang dominion, dili ka maka-rule. Kaya dapat supposed to be, ikaw dapat ang mag-rule ka na bang dili ka madiktahan sa imong kaugalingon. Kaya usahay,
ang imong flesh, bantayan sa idiktar niya, maapoy buhaton nimo. So, unsa ang dominion? Under sa pagmando nimo. Trabaho, dapat dili ka makontrol. Eskwela, so dapat dili ka makontrol. Oras, dapat dili ka makontrol sa oras. Kaya naman, ang tawa ka na under sa pagmando lagi nimo. Kung under sa pagmando nimo, musunod siya. Parehar ko na magtiayon. Kung doon ay under ni Ana, kasi masunod. Kisa itong hawod, siya masunod. Amen. Kisa may mga hawod niya. Sumaw na nga musunod. So that's why, ang dominion under sa pagmando nimo. Ang kaaway, under siya sa pagmando nimo. Nga naman, kibuhat na rin ni Jesus Christ ang lisod. Ang imong party na lisod, igsuon. Ato palakpakan ng Ginoo. Okay, ganita. Matthew 23, 27, 29. Pakibasa. Alaot ka mo magtutudlo sa kasuguan o mga parisiyo, kaya ang inyong pagtuo sa Diyos, nagpakaroling nun lang. Okay. Segunya, ang mga pagtuo sa mga parisiyo, alaot ka mo, kaya naman, ang inyong itudlo sa man, dili kasuguan sa Diyos na ilahan na. Naisama ka mo sa mga lubnganan nga gipintalan o puti o matahong tanawon sa gawas. Apan ang sulod, labihang kabaho o pulos ng bukog sa patay. Now, kapala mo sa statement, kinsa na istoryari? Kinsa? Si Jesus. Now, imagine, kung iuna na ang statement ni Jesus Christ, the way siya ng istorya sa tao, kasi mong tanaw. Tanawa si Jesus, ha? Dominion. Even the Word of God, supreme. Even the Word of si Jesus Christ, dili siya maulaw, mo prangka, mo istorya sa kamatuuran. Mas muna ako, tama? Alaot ka mong mga magtutudlo sa kasuguan o mga parisiyo, ay inyong pagtuo sa Diyos, nagpakaroing nun lang mo. Giprank ka ni Jesus Christ ni. Nagpakaroing nun lang mo. Mangutan ako sa imo, ha? Inguna na ba kakabol nga may istorya sa Word of God? Inguna na ba kaka-strong nga mo speak sa Word of God nga dili ka makompromise? Kasagaran sa mga born again, matamimi. Mahadlok, apriya ng papa sa pulong sa Diyos. That's why, may Jesus Christ, nagpaka-rainon ka mo. Kani mga tawanan, nagtudlo, kani nagdala po, nagtudlo ba? Ning gamit sa pulong sa Diyos, pero ipadlong ni Jesus Christ, sing ano man, ang ilang pagtudlo sa gawas na, wala sa sunod. Tanawa, naisama ka mo sa mga lubnganan ng gipintalan o puti o matahong tanawon sa gawas. Apan ang sulabiyang kabaho. Tanawa rin yung katapan. Kung imo na siyang make-upan, mausog dili. Mausog dili. Mausog na. Mang lipstick ka, mang kilay. Yung lipstick, baga kayo, pulang yun. Nga, napay kilay nga, kilay, o napay pilok nga taas na kayo, na din extension. Bisa ka trabaho, nag-block ko, taas ang pilok. Ang pilok mula ka, magpunahan ng pilok. Punahan ng pilok ko, sa kataas ang pilok. Extension. So makita ni mo nga, unsa man, ma-change. Nga naman, mag-make up man ka. Ha? Kaya karo. Aron magwapa, di ba? Aron magwapa. Para paglabay ni Uy, matanong pa ito siya sa pag-idaran. Naila sa make-up. Hello? Pero mas may pong ma-make-upon.
Okay. So tama, nga naman mag-make up ang tao. Ang purpose, ang gawas niya, attractive ang iyang gawas. Amen. Hindi mo katapan, attractive lagi karon. Hello? Ina-attractive lagi karon. Hello? Hello? Nagpakaroon ingnon lang mo. Ng lipstick mo, nagpagwapa mo, pero yung sunod paho kayo. Na? Ingon Jesus Christ, apa nang sinabihan kapaho, pulos ng bukog sa patay. Nasaktan ninyo na siya? Dili paho nga, bahog ilok ha? Dili paho. Bahog lawasan, ipasabot na ha? Ang ipasabot nga paho. Pasabot niya nga paho na bang ang sulod wala mabago ba? Nautan ang sulod niya. Mga naging pasabot ni Jesus Christ. Hello? Asa may importante niya, ang imong gawas, ang imong sulod. Pwede kang nag-make up, naka-smile, linod kayo, pero ang imong sulod, mangutana ko sa inyo ha. Okay, mangutana ko sa inyo ha. Kinsay willing magpa-minister of deliverance. Kanang nag-make up. Kanang nag-make up, siya nag-make up ano? Ay, siya ang ginit, kanang make up. Ha? Make up na minister. Okay. Ato minister na siya, Janet. Sina kayo nagpasting ko? Akong ipatong ako kamot sa imong ulo. Kung akong i-discern, kung sa imong kasing-kasing. Ay, namuro na siya, Janet. Okay. Gusto na ka pasabot na ang Pariseo, ang gawas na ang ilang ipakadakaan. Pero ang sulod, wala. Don't be deceived. Kung unsa ang iyang gawas, in reality, ato as ilang balay, kung kinsa na siya. Di ba, mong gawas ang tinuod. Kung kinsa siya. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Pag sinabing dominion, even sa Word of God, strong ka. Sa imong titrapahuan, strong ka niya nga makita ang kahayag sa Ginoo. Dili pwede nga dili makita ang kahayag niya. Dili pwede nga magpakaroon nun ka niya nga nagsimpa kag dumi nangalakad ka sa Ginoo. Pero pagdating dito, wala ka na imong panalangin. Kaya mo ko dapat kita may imong panalangin. So si Glenn, no, na-press sa San Miguel pa rin si Glenn. Hello? Kani si Glenn, si Glenn sa ikaduhan ako ng simba. Di ka pa ni San Miguel ha? 2 hours biyahe eh. Amen. Abili mo bisag kung sa kalayo. Kung desire kini mo nga musimba, wag ibabag. Sige na ko ha? Kung desire kini mo nga musimba, mo serve sa Ginoo, ang distansya dili kina siya babag isuon. Tanawa ang early church, ang mga tao kaniya to. Manggila ka bisag lagyo, pero nagkalayo sa pangalagad sa Ginoo. Amen. Si Papa John Ray? Sa Ubay. Okay. Verse 28. Pakibasa. Nagsama gayud kamo ng anak kay kung tanawon kamo sa mga tao. Gusto man ang inyong gibuhat. Apan natinod ulos pagkakaroning laulan o kadautan ang sunod sa inyong kasingkat. Okay. Naisama kayo kamo ni anak kung tanawon kamo sa mga tao murag husto man ang inyong gibot. Apan ang tinuod pulos. Why pulos? Unsa man ni siya? Kanibang ang gawas lang. Ang gawas. Muna usahay, gipakalakan, gipanindot ang physical panggawas. Mawitan ang ang mga born again nga bawal magpakita gyud og mga suotan nga mga kanabang halos makita ng mga kalimutaw ba? Halos makita ng bulkan mayon. Munang-mula yung pusing. Para makita yun. Pananag yun. O sa mga makita. Pananag yun. Yan na po yun. Kanang sa nanay hawak. Pinapagkot yun. Pugong-pugong yun. Mo na ipasabot niya na.
Amen. Hello. O na nga bantayanan. Kaya kung diya, nga ang inyong ipulos, way pulos. Kaya ang inyong ipakanakan sa gawas lamang. Mawito na mga, labi na mga babae. Mga babae, no? Kung hindi ka kabantay, ang kalibutan uso ba ng mga pinasexy. O nabit ako nakita sa Facebook, eh, praise the Lord. Pagkahamis kayo. Di ba kanikilatan eh? Ano? Nga naman, kaya ang imong i-model ang sagawas. Kung dili ka kapantay ang sagawas, mo influence na siya. Amen. Nakuha na to. Pero sa mga laki, okay sa mga laki. Bisa pagkita yung mga braso niya, may problema. Amen. Kasi pag simakmak mo ka na eh, kitang abs. Pero, kinanglan, mabinatayan ang mata ko sa. Amen. Amen ba? Okay. Right na. Areas of dominion. Okay? Na mga areas sa dominion, nga itong bantayan, kaya basin asang area ka nga failure ka. Asang area nga hina ka, dapat imong malagpasan na siya. The first areas of dominion, spiritual level, means level moving higher. Karabang ang imong spiritual, nga nagkadugay, nagka-high. Hello, tanong mo rin, no? Ang imong spiritual, ang level niya nagka-higher. Nagkataas ang imong spiritual. Ang tawagan na spiritual dominion. Nga naman, dati kang, sample, ang imong prayer time ni mo, ikunan niya, karon, may level up siya. So nga naman, spiritual level, moving higher, Luke 9:1. Pakibasa. And he called the 12 together and gave them power and authority over the demons and to heal Okay. diseases. And he called the 12 together, give them power and authority. Kita kakahong. Para sa gahong. Cast out demons to heal diseases. Pagkas out sa demonyo, pag-ayos sa mga masakit doon. So, dili ka mabutan ng level kung magpabiling ka. Once nga dominion spiritual, dili ka makontrol sa kaaway. Dili ka basta-basta kanang matake sa kaaway. Ano naman, ano yung level spiritual? Nagkapataas ang imong spiritual level nito. Amen. Kumusta ba na itong spiritual? Kumusta nga itong spiritual? Pumunta na yung madapat, kumusta nga itong spiritual karon? Kumusta man? Ha? Nagkalayo ba na? Nagkalayo. Oh, nagkalayo ba na siya? So, money. Nga spiritual level, moving higher. Hindi nakadugay, nakahinay. Dapat nakadugay, nakataas. Amen. Oh, nasakta na to. Ang atong spiritual, dapat magkahay. Amen. Okay, pangalawa. Pakibasa. Your vocal on God's word. Your vocal on God's word. The evil tribe Okay? on the righteous. Your vocal on God's word. Dapat vocal ka pagdating sa God's word. Mangutan ako sa inyo, kinsay vocal pagdating sa pulong sa Ginoo dali. Hello? Kinsay mga vocal dali pagdating sa pulong sa Ginoo. Si Jesus Christ, kabalo mo? Nga vocal siya sa Word of God. Okay? So, yun yan, the evil triumph when the righteous is silent. Ang mga nautan magmalampuson kung ang mga matarong magpakahilom sa pulong sa Diyos. That's why, dili ka pwede ka makilom. Dapat banha ka sa pulong sa Ginoo. Kaya once nga naghilom ang mga tao, mga born again, naghilom ang mga nangalagad sa Ginoo, then ang demonyo mo garay soon. That's why, the evil triumph when the righteous is silent. Kung walay buhaton ang mga matarong, ang kaaway
mulabaw. Mawita na sa Bible nga ang mga anak sa kito nag-i-rule. Di pwede ka mapakahilom ka. Dapat mo-participate ka. Okay, hingon niya. Maayo na ka sa pinuang nga istorya. Gamitan na para sa Ginoo. So, hingon si Mr. Bean nga maayo na ang pinuang nga istorya kusog kayo. Gamitan na para sa Ginoo. Hello? So, ko si Mr. Bean. Ikaw ba? Panara ka basta rin ipang Ginoo. Ibog tingong agpon sa pikas kusina sa silingan. Pero pang Ginoo, basta ang lubutin na kanuwag. So, your word, dominion, pagdating sa Word of God. Dili ka pwedeng magpakahilom nga wala kay buhaton. Amen. For example, sa imong pamilya, sa imong gitrabahuan, ayaw ko nang magpakahilom ka niya. Hello? Sa may trabaho dire. Ayaw ko nang magpakahilom ka niya. Sa malayan, sa mga meeting, sa mga meeting di abansi niya, sa mga grupo-grupo niya, ayaw ko nang magpakahilom ka niya. Kinahanglan, vocal ka pagdating sa Word of God. Like Jesus Christ, nga siya, may istorya siya, mawalay duha-duha. Hello? Nasabta na to? Nga naman ang maging vocal man ka. Kaya nga naman ang kaaway lagi mo take advantage kung wala kay buhaton. Amen. Mo na nga sa Friday, sa gabi, ulit buhaton din. 6:30 na mga presentation, na healing, human, na panihap, na kaon. So nga naman, muna mo invite ang mga pag-o. Kung dili ka vocal, dili ka maka-invite. Sample, simple lang invite. Isa mag-i-share na, pero kung dili ka vocal, dili gina siya ma-invite mo, dili gina siya karabang maminaw sa pulo si Norman kung dili ka vocal. Kaya ang vocalization, kung tanaw mo sa spiritual, doon na sa impact. So, ang tawag na spiritual dominion. Ay, ang dominion, wala pasabot ng wala yung posisyon. For example, the Word of God. Vocal ka. Ay, ako inawalay mo supo niya. Walay mga yaga-yaga. Nawala. Nay mo yaga-yaga niya. That's normal. Ay, nga naman, dominion, there is always opposition. Na ay opposition igsoon. Mauna nga ang opposition, di na siya mawala. But the good thing is, kinala maging vocal ka pagdating sa Word of God. Sample, relationship. Kinala ka maging vocal. Kung hindi ka mga lagad sa Ginoo, magbulag ta. Kung hindi ka mga lagad sa Ginoo, magbulag ta. Ano man ang nasawa mo na? That's vocal. Pagdating sa spiritual, vocal ba? Vocal ka nga? Dili ka basta-basta. Nga nagpakahilom lang ka. Tanawa. That's why, ang dautan na himong successful kay ang mga matarong na himong tatamimi iksoon. Ang uban, mahingon ba nga, sige lang, kaya mabag-or lang din maluwas lang din basta, kung sa kong kaslon niya niya, maluwas din kaya kasal naman ay pagsama sa kasalawan, ikaw nang imaluwas. Di na siya maluwas, ikaw na imaluwas. Luwas ang kanya. Amen. So that's why, importante kayo nga, kanibang mahimo kang vocal on God's Word. Dili pwede nga, dili ka vocal sa God's Word. Even sa imong trabaho, ikson, kinalang vocal ka. Amen. Sakto na to. Even sa imong mga amigo nimo, sa imong silingan, kinalang vocal ka pagdating sa Word of God. Dili ka pwedeng maulaw, dili ka pwedeng matamimi ka, no. Labi na magtapok sa imong amigo. Kasagaran, nagili ang mga yaga-yaga, mga binuang. Amen. Okay, Acts 26 verse 18, pakibasa. To open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the dominion of Satan to God. Okay, diyan lang sa. To open their eyes so that they may turn from darkness to light. From the dominion of Satan to God.
Okay, tanawan niya. Dominion. So, open their eyes so that we turn from darkness to light. Kung sa man siya. Ang kangit-ngit nga, ang darkness madala sa kahayag. I mean, parang na-restore siguro. At ikaw sa tulang. Magputang tao ka ng children's room para mga bata at tutuluan. Pag natin area. Okay. Tao niya. So so that they may turn from darkness to light. Darkness to light. Mangutana ko sa imo ha. Pag sinabing dominion, ang darkness, ang iyang mata, nangit-ngit ba? O si makabriya na, ang light. Suway lakaw, walay flashlight. Suway lakaw nga ng dalag nga walay flashlight, ngit-ngit kayo. Wala di hayag sa gamay. Ngit-ngit siya kayo. Maglisod ka pagkabot, makapandol-pandol, makadagma-dagma ka naman. Walay light. That's why, Udri, to open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the dominion of Satan to God. Na dominion, ang pagmando sa kaaway, karon ang pagmando na sa Diyos. Mauna na siya. Mangutana ko si mo. Now, walang kabong pang pagmando. Pagmando sa kaaway o pagmando sa Diyos. Walay opsyon. Either nagmando sa mo ang Diyos o nagmando sa mo ang kaaway. Hello, ito palakpakan ng Ginoo. So, saan mo pakila nga ang pagmando sa kaaway o ang pagmando sa Diyos? Pag ang imong ginabuhat, kung ka na siya wala na sa na-align sa kahayag sa Diyos, di na dominion sa pagmando sa Diyos. Pagmando na sa kaaway. Kaya ang kaaway na kitawag oposisyon na gay. Pariya nag-blessing. Dili pwede may tabang blessing. Walay oposisyon. Always ka naagin na siya. Kaya naman, maunay trabaho sa mga oposisyon. So, from the dominion of Satan to God, and then may receive forgiveness of sins and inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So, unsaon pagdawat sa kapasayloan, kung ikaw mismo, wala kami sulti. Hello? Pag dominion ka, vocal ka, mo istorya, mo sulti sa Word of God. Ano man? Kaya kung dili ka vocal, ang forgiveness, dili madawat niya. That forgiveness, dili niya madawat. Hangtod nga, dili ka mo open up sa mong babay sa Amen. Amen dong. Atong abri na itong baba. Sa laing tao. Ngaron sila maka-receive of forgiveness. Kaya ang forgiveness, importante na seksyon. Yan yung importante. Ang kapasayloan. Di na mapasaylo kung dili ka mo isulti sa Word of God. Amen. So, dapat istorya God. Ikatalo, dominion over your friends or all mankind. Ano ka? Ano ta sa mga markada, amigo ni mo? Kinsa na yung mga amiga na eh? Kinsa na yung amiga? Yung amigo ano eh? Of course, na kayo mga amiga. Na kayo mga amigo. But when you talk about dominion, mangutan ako sa imo ha. Unsay gibuhat imo sa imong amiga? Friends. Circle of friends. Unsa kay lantaw sa imo ha? Kahayag ba ka? Unsa lantaw sa imo ha? Pastora ba ka? Unsa may lantaw sa imo ha? Ikaw ba ang tigyaga-yaga? Unsa may tanaw sa imo ha? Wala ba ka mura ng sabay-sabay na ba ka? Pag sinabing dominion over your friends to all mankind, pasabot niya na nahimo kang blessing. Ikaw mismo nahimong suga. Amen. Sa mga amiga na eh. Kumusta man yung mga amiga ninyo? Amigo ninyo? Kumusta man? Unsa ang pakila sa imuha? Unsa man? Nakaingo ba siya nga, na-bless check ko ni mo? Ang example, yin, na-bless ko niya sa imuha yin.
Kaya imong baba, puro pang Ginoo. O mingon, na-bless yun ko ni Joshua. Kaya ang Ginoo, puro pang Ginoo. Puro. Kisa pa niya, uy, si Makmak po, na-bless yun ko ni Makmak. Kaysa pa ni Malay, pasol, si Mama puros pang Ginoo ang baba ni. Huwag yung kanuha ni mga istorya, mga nili maayo. Puros yung maayo. Oh. Dudong. Huwag yung ko na-bless, anay kay puros yung kaya ka. Hello? Nakuha ninyo? Kanang tao ba nga imong amiga, silingan, amigo ni mo, ngamingon siya na plus ko ni mo. Hello? Kanang circle of friends ni mo diha. Mga amiga ni mo diha, classmate ni mo diha. Ikaw ba? Muna ginday ka? Makiklaro eh. Nakuha na doon saan pag-receive niya forgiveness kung ikaw mismo wala ka naging blessing sa iya, ha? That's why dominion over your friends. Ikaw may nagmando sa imong katrabaho, sa imong amigo, sa imong mga amiga diha, sa imong classmate, ka-office mate nimo. Kanabang moingon sa nimo na blessing ko nimo. Or even sa relationship, abi nimo na blessing ko nimo kay gisugot ka nako. Kay nakita na ko Diyos no, diyo kayo ka. O di mo paghawi sa buhok. Di ka mahawi sa buhok. Amen. Kanang ma-bless ba? Makita si mga nakas kahayang. Dominion. From light, from darkness to light. Mingon ka nga, Janet. Ay, na-bless ko ni mo, Janet, kay. Punagin gini ka. Amen. Labi ng talo sa simbahan. Ay, ma-bless ko ni mo. Hallelujah. Amen. Kung saan pag ilan nato kung dalhon. Amen. Nasabta na to. Dominion over all your friends. Kung sa klase nga friends na, more than friends ba na? Independent friends ba na? Kung sa ba na klase nga friends niya? Best friend. Kung sa klase nga friends niya? My point is, dapat may mo kang blessing. Aron makareceive siya o forgiveness. Nakuha na to? The same like Jesus, nga ang tao na prihan. Kaya naman, because of the word. Amen. Basahan na to, Genesis 1:28. Pakibasa? Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Tanawa niya ang dominion. Ang definition, klaro kayo. Di sa naasang area ha. Wala nga be blessed. Ikaw, mahimo kang panalangin sa Ginoo. Mahimo kang panalangin sa katauhan. O sa diya, may tamo, tunay increase in number. O ikaw, mahimo kang blessing over your friends. Sa may tamo, there will be an increase of number. O sa mo increase? Mo increase ang number sa gingharian sa Diyos. Ang mga katauhan na nangalakad sa Diyos. Dili mo increase ang number kung ikaw dili ka mahimong blessing. That's why be blessed and be fruitful. Nga naman, aron ikaw, mahimong ka panalangin o aron na nagkay mga tao nga mga lagad pa sa Ginoo. At palakpakan ang Ginoo. Okay, pang-apat. Dominion over your feelings or emotion. Okay. Feelings. I have my feelings. Or emotion. So, kada emotion, feelings, kani sila. Pag sinabing dominion, pag dunay feelings, dunay emotion niya. Kasi buhato ni mo, dapat bantayan ni mo. Pag sinabing dominion, pag nakabalo ka nga that feelings or that emotion nga dili sa will ni Lord, then ayaw buhatay son. Kayo na dapat kontrolado nimo ang imong emosyon. Hello, sabi ko, dapat kontrolado nimo ang imong feelings, ang imong emosyon.
Dili pwede nga ikaw makontrol sa emotion, sa feelings nimo. Kay once makontrol ka sa emotion, sa feelings nimo si may tabo, later on, bagsak ka ison. Amen. Pwede mo, mura umalanggam ba? Mura umagrasyon. Mura di mo makailaw, di mo makailaw. Hindi sa mo. Okay. So, Brenda, dominion over your feelings or emotion. Now, gusto na ako expound ng emotion feelings. Kay most na atakihon sa kaway kaning feelings na ito, emotion na to. Usahay nagtuutang nga sakto na ta. But, wala din mo na-realize that emotion ginisip ka sa kaway. To prove nga nung ginisip ka sa kaway. I-prove na ako ang imong emotion sa'yo. Nga naman, number one, nga nung nawala ang imong kadasig sa pag-serve sa Ginoo. Hello? Because of feelings or emotion, nga naman, wala kay pagmando sa imong emosyon. Kasi wala kay pagmando sa imong emosyon. Ang may taboyson, magsunod-sunod lang na siya sa imo. Mao na nga, importante kayo nga. Your emotion, bantayan igsoon. Your feelings. Kaya nga naman, I know you have feelings. Amen. Meron ba kayo feelings? Meron ba kayo emotion? You have emotion. That's why yun yan. Ephesians 4:6, in your anger, do not sin. Sa imong pagkasako, ayaw pa sala. Pwede masako. Wala mo sa Bible nga dili ka masako. Pwede ka masako, but do not sin. Kung sa man sa emotion na, feelings na siya react, nga nasako ka. Pero it doesn't mean nga, magpakasaka. Then do not let the sun go down while you're still angry. Pero ang uban, di lang minsan, ang misalop ng adlaw, naugmaan pa yun, nasimanahan pa yun, magrabing kasako, kapungot, idamay pa si Facebook, idamay pa si Padya, padungog-dungog diha. Sure kung nasuko ka. Your emotion, your feeling is affected. But dominion, kontrolado nimo ang emotion nimo, ang imong feelings. Amen. That's why, simple pag-ila sa tao, nga siya nalayo sa Ginoo naman, kung ikumpara nimo kadati, sa diyang misulod sa niya ng ano man nga naluya. Oh, naiusan din ang atong kaubay siya nga. Ako sa una, kadi ko kadasig, Bible reading, gama ko. Sa dihang nakasuot ko sa relasyon, nawa naman. Nawa, nausok na kinang kadasig. So meaning to say, na-deceive ka sa imong emosyon. Na-deceive ka sa imong feelings. Kay spiritual level nimo, gibiraman ka. Amen. Gibira ka imong spiritual. Meaning to say, that is not the will of God. Kaya ang dominion magkontrolado nimo ang imong emosyon, ang imong spiritual level, dili ma-change, dapat mo pataas siya. Pag mibaba ang imong spiritual, o sa pasabot niya na, dominion of the enemy nag-rule. Ang imong feelings, ang imong emosyon, gibira sa kaaway. That's why, nga sama sa parisiyo, sa kamay parisiyo, nindot ang imong gawas, humot kayo, pero ang sulod, baho. Ano man? Kaya ang imong sulod, na dito, ang mga sala, nga nakatago ison. That's why dominion over your friends. Pwedeng masako, but ayaw pagpakaseleksyon. Samot na magdumot. Hello? Samot na magdumot. Magbungol, ay samot na. Dumot-bungol. Sama na siya. Pwede kang masako, but do not commit sin. Ako na to. Kasi may nakasawa na sa kuwan eh. Di ba nasako mo? Pero kung sa amin, nakasama ka wa, sa pagkasako mo. Awaman ko nasako, pason. Ako naman ko, nasako na ko niya. Huwag mo napakita nga nagsuti ko, pero sa layo niya ay, pantay lang na siya. Yes, kapantay na siya. Pantay lang na ha. Nagdumot na samot. Ayaw pasalupi ang adlaw nga napakay kasako. Release. Pero ang uban, ganahan kin magtago sa kasako, kapungat.
Mo na yung mga parisiyo. Makibaw mo, kita mo mga tayo na, ina nga, muna na kag parisiyo. Unsa ko na parisiyo? Kana parisiyo bang, kung nita, nagpakaroon nun, nga, kuwan, pero nagdumot di ay, parisiyo na. Mo ba? Pasing gamitong ka. Mo hinulsol siya, Sister! Brother! Ikaw yung gamit sa Ginoo. Mga ipasaylo sa Ginoo kay nanay yung kasuko niya pagdumot niya. Pwedeng masuko, pero, sa niya, in your anger, do not sin. Walang ingon sa Bible na bawal masuko, pwedeng masuko, pero ayaw pagpakasalayson. Ingon niya, do not let the sun go down while you're still angry. Next, dominion over flesh. Ano eh, lawas, flesh. Pag sinabot ng flesh, kalimutan nun eh. So, 3 days ago, so doon ako yung damgo. Ang akong damgo yung sorry nga ni. Doon na ito yung man of God, iyang naong gamit lang, apostle po siya. Kunya, ninawag sa sagdan, pag nawag niya sa sagdan, nagpamasad siya. Kunya, pag kita na sa kuha, gainan ko niya, nga, you are already anointed man of God. Karon ni kuha siya oil, kanang mantika bitaw kanang nakaputos. Kanang 1 kilo na oil, 1 kilo. 1 kilo, 2 kilo na oil. So ang gibuhat sa oil, iyang gibubo sa ulo. Naligo, nagkaring oil. So, sabi na ko nga, ang presensya niya sa Diyos, after ato isong, doon ako na-feel nga something different. Nga kanabang gift. After niya to. So, mo ito nga akong, ang impartation niya, pwede nyo kayo pa-i-impartan sa Ginoo, even sa pagkatulog nimo. Bilang sa lay hands. Even sa pagkatulog nimo, pwede kayo i-impartan sa Ginoo. Amen. Okay, Brenda. Dominion over the flesh. Okay, Galatians 5:17. For the desire of the flesh are against the Spirit. Okay? Unsa ang desire sa ulo nun? Against the Spirit. Oposisyon dili. Oposisyon. Ang flesh, kani, mo-oppose sa Holy Spirit. Hello, naway ha? For the desires of the flesh, tila usa, daghang tinguha, for the flesh against the Espiritu sa Dios. Mao na ang flesh dili magkasinabot. Tagata mag-sample. Ay sample flesh, sample unod. So unsa may mga desire nato? Di ba, ay mong desire nga gusto mo kanang bag-ong motor, gusto ka nga gusto ba? But ang imong spirit gusto nga makontento ka anang iriyaha. Pero dili nyo ka makontento. Gusto nyo ka nga naapag something. Kaya ba mga bago ba? Masa pa, sampol, trabaho. So kanina nga trabaho, ginisaya sa Ginoo. Pero ang imong flesh, nag-desire pag siya something lahi. Kaya nga naman, the desire of the flesh are always against the Spirit of God. For example, holiness. Ingon sa Bible, pagpakabalaan ka mo kanunay kay ang Diyos, balaan. Nga naman, kaya kung dili ka balaan, dili ma-please ang Ginoo. So kung ang desire sa Holy Spirit magpakabalaan, ang desire sa flesh, magpakasala ka, magpakahugaw ka. Mao na yung posisyon. Pareha ng relasyon. Now, sa relasyon, usa man sa relasyon. Sample, physical touch. Usa pa ng mga touching diha. What do you think? Flesh or spiritual? Hello? Mangutan ako sa inyo ha. Unsa man ang mga touching niya? Flesh na or spiritual? Flesh. Pag dili pa kami yung flesh na, pero pag minyo ka, dili na flesh. Spiritual. It's biblical man. Proverbs. Nakuha na to? That's why always ang opposition, ang flesh nag-oppose kanunay sa pagkabalaan nimo.
Mo na ayaw ka tingala usahay, mag-struggle ang pagkapalaan mo. Pero dili pa ko takos ginaw nga naman. Kaya ang imong flesh nag-struggle na. Because the Holy Spirit gusto siya may mukhang palaan. But the thing is, the flesh na control sa imo. Basa. For the desires of the flesh are against the Spirit. Against. Muna ayaw kay bulong ito na yung posisyon. Muna kung ang imong flesh, kung imong pasabdan, kung dili mo kontrolado, mauna nga always ka oppose, always ka mapugnaw, always wala kay kana, always ka dali ka mapugnaw, always ka dili ka makapadayon. Ano man? Because of the flesh na. Ang spirit is willing, but ang imong flesh is weak. Amen? Tapalakpakan ng Ginoo. Then, and the desire of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Sa ato pa, doon lagi oposisyon. Ang spirito, they're always contradiction. Balaan, ayaw. Ampo, ayaw. Sangyaw, ayaw. Simba, ayaw. Nakuha ninyo? Nasaktan niyo ang pasabot? Na ang trabaho sa flesh, sa ulo nun, always siya nag-oppose sa plano sa Diyos. Never ng flesh ni mong agree. Nga kana, buhatan na siya kay malipay ko na. Biblical na guna siya. The flesh is always opposed. Sa negative side siya. Mauna nga, ang flesh ni mo, balantayan na siya o itinahanglan disiplinahon. Kung hindi man disiplina ni mo, mauna ka doon kang struggle. Amen. Sabi na, suway struggle rin. So, dominion over flesh. Kung tana, unsay kahulugan sa oposisyon? Pagsupa. Isa pa? Pagsukol. Dili mutuman. Na ay sariling mundo. Kung sa oposisyon, pagsupak, number 1. Supak sa Espiritu sa Diyos. Sa palayan, pagsupak. Pagsukol. Mangutana ko sa imo, kada mga tao may riyak, may sukol, kanabang pagsupak, may sukol. Unsa man siya, Espiritu man na niya may riyak? Flesh na. Nga nasakitan. Kanang may ubos ka, unsa man na? Espiritu o flesh? Flesh na. Kanabang Lord, Espiritu na or flesh? Flesh niya mo na, unod na siya. Hello? Sakto na to? That's why, ang kalungan sa pagsumpak, pagsukol, dili mo tuman na ay sariling mundo. That's why always kontra ang Spirit of Diyos. Okay mo? Tawanon. Nga naman nga doon na yung opposition. John 15 verse 18. If the word hits you, keep in the mind that it hated me first. Ingon si Jesus, kung ang kalibutan mi-oppose nimo, ang kalibutan na silag ka nimo, then I am the one, I'm the first nga gikasilagan sa kalibutan. That's why, sa diyang may follow ka ni Christ, then somebody is opposing you naman because of Jesus Christ. That's why normal nga naay, malaing naman. Masukuni mo kung mangalagad ka sa Ginoo naman because Jesus Christ, He is the first hated the time. If the words hate you, keep in the mind that it hated me first. First Peter 5:8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls like a roaring lion, looking someone to be devoured. See? Makita niyo bang oposisyon, kalibot-libot ra? Ni biya bang oposisyon? Wala. Wala ni biya. For example, mismo sa Bible study, diya, maka-encounter po kang oposisyon. Ay, dinisay, ano ta? Ano man, dapat sa imong kaugalingon, kitawag dominion, dili ka mapapikto. Kitawag ng dominion. Ikaw nagmando sa sitwasyon. Kung doon naman i-oppose, then that's normal. Ibutang siya muna, normal na siya. Kayo cannot please everybody. Bisa pa kung sa buhaton mo, you cannot please everybody. Even Jesus Christ, wala na please ni Jesus Christ ang tanan. Even siyang disciple. Biyang gani, that's why, yung diri, be alert and be sober of your mind. Isaiah 54:17.
No weapon first against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is the vindication from me, declares the Lord. So pasabot niya, nga walay mga pulong, nga mga negative, mga muabot sa imo, nga dili mo makancel. Nga dili mo mababagan. Because, kung saan siya, heritage, mo na yung mga panunod sa Diyos sa imo. Favor, protection na sa imo. Nasaan na ito ang dominion? Once nga na-dominion, dili ka basta-basta kung sa kawal. 1 Thessalonians chapter 2 verse 2. But after we had already suffered, been mistreated in Philippi, as you know, we had the boldness in our God to speak to you the gospel of God amid much opposition. Nowadays on, mistreated, the accused, because of the word of God, there is opposition. Pag unsa gibuhat, nagpakahilom ba sila? Wala nagpakahilom, even kung may opposition. Kay normal lang ito yung opposition, kay Satan always oppose. Muna, ang mga anak sa Ginoo dapat dili silent. Vocal ka pagdating sa Word of God. At ang palakpakan ng Ginoo. Okay, ganito. Keys to dominion over opposition. Mga susi, tuloy-tuloy lang. Number 1, God's anointing that produces from the Word to fire. Ang anointing sa Diyos, maka-produce from Word to fire. Kung saan mo. Pwede ba nga, Lord, I need fire. But wala kay Word of God. You need the Word of God to produce the fire. Parang posporo. Musika ba mo na may fire sa posporo kung hindi mo isindi? Di na musika. That's why ang pagsindi mo na makasika. In other words, ang Word of God mo produce of fire. Hello? Kaya kung wala'y fire, kuwang isun. Ano ang versikulo? 1 Corinthians 4:20. For the kingdom of God is not in words, but in power. So doon ay power, doon ay kahom. Dili pwede nga wala'y kahom. Doon ay fire isun. So word plus fire. So, dominion, ang opposition, mabuntog ni mo pinagi sa Diyo isun. Amen. Amen. Mabuntog kung doon na kayo tihog. Kaya ang tihog son, that's the anointing that produce fire, word from fire. Psalms 47:5. Gigugma mo ang pagkamatarong o gidumtan mo ang pagkadautan. Tungod nini ang Diyos, ang imong Diyos, nagdihog kanimo. Ang mga taong nagdumot sa mga kalibutanon, o sa Ginoo, gidihugan sa Diyos. Ang mga taong nagdumot sa kalibutanon, nagdumot sa pagpakasala, gidihugan sa Diyos. Tanawag sa pasano ko. Gihugma mo ang pagkamataro, nahigugma ka sa pagkabalaan, o gidumtan mo ang pagkadautan, tungod nini, ang Diyos, ng imong Diyos, nagdihog kanimo. Gidihugan ka sa Diyos. Kaya nga naman, imong gikasilagan ang mga sala o nahigugma ka sa pagkamataro. Ito palakpakan ng Ginoo. Number 2, cultivate a deep and personal relationship with God through prayer. Okay? So, sa pasabot din kanang imong relasyon sa Diyos, palawmi ba? Palawmi. Gusto kang buwila sa tao? Usa ka bulan, pag ilalim mo sa tao, wala pa na sa di mo na ilhi. Hello? Do you think imo na siya na ilhan? Usang bulang pakita ninyo, kailan na siya ko niya. Kung kayo na siya, grabe ka hospitable, grabe kayo na siya ka kind, grabe kayo sa mga libre. Pakano ko na sa Jollibee, pamahaw, Jollibee, paano ito, Chowking, niya panihapon, mga inasal. Grabe kayo siya kakuan, caring kayo siya. Kung kayo sa pinangkadyo kayo siya, in 1 month na, grabe po ka mo. Ay, ikaw po, ay, grabe kayo siya, naging Lord, wala gilain, Ginoo. Karoon pagkaman.
Ingon na siya. Sa una lang na, sa sinugdanan lang na siya, makarelate ang mga naminyo na. Sa una lang na siya, hello? Sa una lang. If you want to cultivate the deep relationship with God, you must do something. Dili pwede nga wala kay buhaton. Pareha pagrelasyon ba? Getting to know each other. Murag si hik ba? Getting to know each other. Pag Sunday, schedule ginamatos paralihan. Muna na ibulwato din ako disturbohon. Sunday, kay mo na getting to know each other. Nga na magina siya. Nasa getting to know each other ba? Kaya pag ila-ila, pag himay-himay, pagbasag yun, kung maubag yun, pasing-masing biyag. Cultivate a deep relationship sa Diyos. Sama sa pagtindi mo sa tapang ila-ila. I-cultivate pagpalalong diha sa Ginoo. Amen. Magpakalayo. Magkalayo ka sa Ginoo. Hindi ka magpakalayo sa Ginoo. Amen. Amen? Okay, 30. Last na rin. Next is reading the Bible. The Bible is God's written word and it reveals His character. Reading the Word of God. Dominion over opposition. Kung wala kay basa sa Bible, walay dominion. Puro ka opposition. Puro ang mabot sa mga opposition. Opposition. Ay gamay nga problema. Pamilya ni mo usa naman ang Ginoo. Puro naman yung problema naman. Pero basahin Bible. Di ba? Bisa pag doon ay opposition. Hindi ko siya kaway. Wala na siya. Why? Because you have the Word of God. A Word of God is God's written word and it reveals His character, His will, His plan. Kung nalibog ka, basa ang pulong sa Diyos. Nganong kanunay mga pag-wrestling? Unsa man ay plano ba na sa Ginoo o dili? Plano ba iya ba na sa Ginoo? Nganong kanunay kag-wrestling? Basa ang Word of God because the Word of God reveal His plan. Reveal His will. Ayaw shortcut action. Ang dominion, ma-overcome ni mo ang opposition pag nagbasa ka sa Bible. Amen? Ito palakpakan ng Ginoo. So, nasabi na ito? Dominion through opposition, dominion over opposition. So, dapat mahimo kang magmando sa matag sitwasyon, magmando ka sa palibot, sa trabaho, na dili ka mahimong kaangin, kundi mahimo kang panalangin, mahimo kang kahayag ngadto sa uban. Amen. Na ang tulo ka tao, mahimo kang panalangin. Mahimo kang panalangin. So that's dominion. Muna ang ipangita sa Ginoo. Amen. So manindog ta.